Samahan niyo po ako sa aklat ng gawa. Acts chapter 17. Acts 17, verse 16. Now, while Paul was waiting for them at Athens, his spirit was provoked within him as he saw that the city was full of idols. So he reasoned in the synagogue with the Jews and the devout persons, and in the marketplace every day with those who happened to be there. Some of the Epicurean and Stoic philosophers also conversed with him, and some said, "What does this babbler wish to say?" Others says he seems to be a preacher of foreign divinities because he was preaching Jesus and the resurrection. And they took him and brought him to the Areopagus, saying, "May we know what this new teaching is that you are presenting? For you bring some strange teachings to our ears. We wish to know, therefore, what these things mean." Now all the Athenians and the foreigners who lived there would spend their time in nothing except telling or hearing something new. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon ulit na makapag-aral po ng inyong mga salita. Hiling namin ang patuloy niyo pong pagbibigay sa amin ng insights and illuminations para maunawaan po namin ang inyong mga katotohanan. Nagpapasako po kami sa inyong kalooban at nais namin na maunawaan po ang inyong salita upang kami tumugon ayon sa inyong mga katotohanan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Ihingi na po ako ng paumanhin, sinisipon po ako, kaya pag di ko kayo kinakamay, alam na ninyo, ayoko po kayong mahawa. Hindi po ako masyadong inuupo, sinisipon lang talaga siya. Hindi ko alam, hindi po ako mahilig makiuso, pero yung ilong ko nakikiuso. Kaya pagpasensyahan nyo na po. Kapag sumigi po ito hanggang mamaya, magka-cancel po ako ng Sunday school. Para ayoko kayong madamay, baka dumami lalo yung pasyente dun sa hospital. Okay? Iba-iba po ang pamamaraan ng pag-iibanghelyo. Depende kung nasaan tayo. Pero minsan gumagawa sila ng mga sistema na ito dapat, ito dapat, ito dapat. May pagkakataong hindi po pwede. Yung iba, marami silang ayaw. Merong gumagamit ng Romance way. Susundan po yung aklat ng Roma. Then they will do their evangelism. Yung iba ay merong one verse evangelism. Sabi ng iba, hindi tama. Sabi ng iba, tama. Yung iba, ayaw namin. Depende po how you would do that. If you have all the days and hours, you can do Genesis to Revelation if you want. Kung meron kang ganong pagkakataon. Minsan tinanong ako, "Pastor, ikaw, do you evangelize?" "Yes." "Anong gamit mo?" Sabi ko, depende kung anong pagkakataon ibibigay sa akin. Kapag meron akong 1 oras at allowed ako, gagawin yun at pakikinggan ako for an hour, then I grab that opportunity. Merong time na nagturo kami sa campus. Ang allotment sa amin is 15 minutes. Okay? 15 minutes, tapos na. Papasok na yung teacher, tapos ka na din. Then merong time na sabi ng teacher sa akin is, "Pastor, 1 oras sa'yo." Tapos iniwan na ako. Tuwan-tuwa naman ako. Then I have the whole hour para po magturo ng salita ng Diyos. Iba-iba.
Pero hindi tama, merong, minsan para sa preacher tama, merong minsan isang pastor, sumakay sila sa bus, tapos biglang tumayo yung isa, sinabi sa driver, pwede ba ako magsalita, hindi ako mangungulekta. Di maganda yung introduction, ano? Pero ito po yung una niyang salita, mga demonyo kayo lahat, anak lahat kayo ng demonyo. Muntik na siyang pinababa ng driver sa expressway. Okay, buti hindi siya binaba sa expressway, mag-isa niya doon, ano. Kaya iba pa po, no? Para sa kanya tama yun eh. Yun daw ginagawa niya sa Mindanao. Sabi namin, sige pang Mindanao yan, don't do it dito. Baka ibaba ka sa expressway, walang magsasakay sa'yo pa uwi. At ginawa niya talaga, no? Then sinabihan siya, ganito yung mga senaryo. Yung iba, when nasa Phoebus kami, sabi nila, nung isang kaklase ko, dapat din natin pag-uusapan ng kasalanan kasi ma-offend ang tao. Bego, ano pag-uusapan natin? Kung hindi natin sila i-offend, bakit niya kailangan si Jesus Christ? Kung sasabihin ko mabait siya, sinungaling ako. Pag sinabi kong mabait ang Diyos, totoo yun, pero half-truth yun. Ang Diyos ay matuwid, hahatulan ka sa iyong kasalanan. Kaya dahil yung teacher namin democratic, wala kaming natapos, but we have different stand. At sabi ko hindi pwede, kailangan malaman ng makasalanan siya. But anyway, iba-iba po yung kanilang form. Ano? Merong iba nagbibigay po ng tracts. Pag bumili kayo ng kape, na isang box ng kape na born again yung may-ari daw, may tracts po sa loob. Yung lumang tracts na ginagamit ay we disagree dahil sa dulo niya, this is a Czech publication, merong malaking Diyos na walang figure, tapos merong sa kanan niya, merong maliit na upuan at merong parang picture ng Jesus Christ. Yun po yung parang makikita mo sa langit and then it will be the judgment. Isang trono lang po ang meron sa langit, hindi dalawa. Okay, yung sinabing nandun sa kanan, yun lang po yung throne na meron. Hindi yung merong malabong Diyos, tapos merong Jesus Christ na nandun sa kapila. But anyway, Pastor, may naligtas ba doon? Parang marami. Until makukorek na lang po through time yung mga belief nila. Kaya minsan tatanong, Pastor, ano ba yung mas maganda sa evangelism? It's be long or short? Meron po akong one verse evangelism, yung naipakita ko na yun. Ano, pagka nakatayo siya, patay ang nakasulat. Pag binaligtad mo siya, kay buhay, sabi niya. Tapos ginagano mo siya, loko-lokohin mo yung mga tao din. Patay, buhay, patay, buhay, patay, buhay. And then ang gamit po niyang verse is Romans 6:23. For the wages of sin is death. Ayun po yung nakalagay doon sa likod. Can it work? Depende nga kung anong time meron ka. Ano po, pagka sabi ko nga, kung meron kang 24 hours para mangaral, gamitin mo lahat po yung pagkakataon to explain your point. Pagka wala, yun lang pastor ang meron, then use that. Tandaan nyo lagi, iba-iba po yung pamamaraan at pagkilos ng Diyos. It depends on how God works. Pero wala pong ito lang ang pwedeng gamitin. It depends on the time. Okay? Tandaan nyo po, nung mangaral si Jonah, 8 salita lang yun. Pastor, yun ang model natin. Kung inutusan ka na magugunaw yung mundo at yan ang pinasabi ng Diyos sa'yo, then yun ang sasabihin mo. Kung inutusan ka ng Diyos na yun lang ang sasabihin, yun lang pinasabi kay Jonah eh. With all bitterness pa yun. With all bitterness. Ayaw niya silang maligtas kasi baka hindi sila magunaw. Ang gusto niya magunaw sila. Kaya tipid na tipid yung pananalita niya. Gugunawin ng Diyos ang lugar ninyo. Sabay alis. Siguro nagpe-pray pa yon. Sana hindi sila magsisi. Sana hindi sila magsisi. That's the way it is. Ang masakit na ligtas lahat yung tao. Ano po. Kaya matanong natin yung mga Ninevites, bakit sila na-convict? But ang conviction really comes from the Lord. We're simply vessels at gagamitin lang natin kung ano po yung nararapat. Ngayon, pag-usapan po natin,
ang mission sa Greece. Ano nangyari sa mission sa Greece? Parehas ba siya? Nakakatuwa, yung pag binabasa niyo po yung Acts, walang format si Paul at gustong ipakita ni Dr. Lucas, walang eksaktong format dito sa mission na to. Meron siyang gagawin, ang paulit-ulit lang niya ginagawa is going on a synagogue. Pero yung mga mensahe po na hindi sila, yung pamamaraan niya, meron siyang sariling approach kada komunidad. Mahahati po yung pag-uusapan natin sa tatlo. The audience, that is in verse 16 to 21. And then in 22 hanggang 31 will be the message. At yung 32 to 34, the response. The audience, the message, and the response. Paano nangyari? At parehas pa ng sitwasyon sa ibang lugar, kakaiba ang Athens. Kakaiba po siya, no? Iba yung pagkakataon na ibinigay kay Apostol Pablo. Kaya kung meron kang ganitong pagkakataon, kamukha niya, grab the opportunity na meron. Pagkuhanin mo na yung pagkakataon, kasi ganito yung ibinigay sa kanya. Tingnan po natin ano na yung istorya. Pagkatapos po niya sa Berea, nagkaroon ng persecution ulit, galing yung mga nagpe-persecute sa lugar po ng Thessalonica. And desisyonan ng mga mananampalataya sa Berea, itakbo at dalhin si Apostol Pablo sa lugar po ng Athens. Mag-isa niya doon. Doon siya inihatid. At susunod yung mga kasama niya na manggagawa na si Silas at si Timoteo. Sasamahan siya doon para meron po siyang makasama sa kanyang ministry. Pero habang nandun siya at naghihintay, dahil hindi naman po madali ang travel, hindi naman kamukha ngayon pag nag-aeroplano ka, kung Manila to Bohol is simply 1 hour. Pagka pumunta kang Cebu is 1 hour and 15 minutes o to 1 hour and 30 minutes. Plus delay pagka pabalik kayo ng Manila. Depende kung nasan kayo. Pagka Clark, madalang ang delay. Pero mga kapatid, ganun ba rin siya kabilis? Kung pupunta ka ng lugar na walang eroplano at kaya mong magsasakyan, then sabi na, basta matagal ang biyahe, ilang oras. Katulad ng nakasama namin sa modular course, galing sila ng Cebu. Sabi ko, anong sinakyan nyo? Bus. From Cebu, bus. Sinakay yung bus. Nagro-ro kami, sumakay ng barko yung mga bus. Sabi ko, ilang oras hanggang nakarating kayo dito? 24 hours na kami nagbabiyahe. Ilang palabas na yung naubos nyo sa bus? Naubusan namin lahat ng dala niyang DVD doon sa bus. Anyway, ganun katagal yung travel. Pero 24 hours lang po yun. Imagine kung kamelyo ang sinasakyan mo para maglakbay papuntang Manila, ibang usapan yun. Pastor, baka may mabilis na kamelyo, o pagbigyan na natin kayo, sabihin na natin, kabayong sinakyan, it will be 1 horsepower. Pero kailan siya makakarating? Sana kung kabilang bayan lang, baka kakayanin ng isang araw. Mahaba po yung travel nito hanggang makarating siya sa kanyang pupuntahan. Kayo mga kasama niya, di naman din ganong kabilis makarating. Minsan tinatanong, Pastor, bakit Silas and Timothy ay naiwan? Hindi po natin alam. Di ba masyadong klaro yung salita ng Diyos? We can assume, baka naiwan muna sila to teach at ang kailangan kasi nilang protektahan ay si Apostol Pablo dahil siya yung pinagdidiskitahan dahil siya yung nangangaral ng salita ng Diyos o vocal sa kanilang pangangaral. Habang nandun po siya sa lugar po ng Athens, sabi ng verse 16, His spirit was provoked within him as he saw that the city was full of idols. Okay, ito yung nakita niya, no? Grabe naman to, punong-puno na mga ribulto. Pag nag-Bible study ka sa isang lugar, merong mga certain warnings. Pastor yan, ang reliyon niya ganito, saradong-sarado.
Parang gusto nyo sabihin sa'yo, huwag ka na kayang tumuloy kasi ganito po yung aabutan. Whatever it is. Ayon sa kasaysayan, ang Athens daw ang pinagmulan ng maraming Diyos-Diyosan sa mundo. No wonder, ito po yung nakita ni Apostol Pablo. Yung puso niya, mga kapatid, ay na-move para ibahagi ang salita ng Diyos. Hindi to yung nag-work ang Spirit tapos sinabi, Pablo, you preach on this. Mukhang hindi naman po yung setup. Yung siya mismo ay na-move para magbahagi po ng salita ng Diyos. Tapos, ang destination ulit, talaga si Pablo, mahal na mahal niya ang kanyang mga kababayan. Verse 17, so he reasoned in the synagogue with the Jews. Makulit din, ano? Ito yung gustong pumatay sa kanya, ito pa rin ang kanyang gustong pupuntahan. First destination na babahaginan niya ng salita ng Diyos ay mga Hudyo. Sarap, ano? Target niya. Kaya pag sinabi natin, Pastor, hindi na maliligtas sa mga Hudyo, yan po yung first target niya. Kahit sabihin pa ng iba, walang maliligtas dyan, yan pa rin ang kanyang first destination. Ulit, why synagogue? Ready audience. Hindi lang yon ang kanyang pinupuntahan, mga kapatid. Pang-Sabat lang yan, and that will be on the 7th day of the week. And the devout persons, and in the marketplace, every day with those who happen to be there. Synagogue ay hindi araw-araw. Walang tao sa ibang araw. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, pati Sunday. Kung yun po yung gagamitin kalendaryo, walang tao dyan. Unless merong gustong mag-pray ng 3 times in a day, but karaniwan doon sa Jerusalem po ginagawa po yun. But on the synagogue, Sabat day lang yan may tao. Karaniwan. Kaya destination niya sa pag-Sabat, synagogue. Sa ibang araw, ang kanyang pinuntahan is the marketplace. Pastor, pwede pa ba tayo mangaral sa palengke? Pwede kung may makikinig pa sa'yo doon. Hindi po kasi kamukha noon, yung palengke ay lugar pinagchichismisan o pag nag-uuntahan yung mga tao, nagkukwentuhan, nag-uusap. Nung unang panahon namin, bata kami, pag pumunta ka sa tindahan, pwede ka makichismis, hanggang ngayon pwede pa din. Pero noon, merong nakasabit sa tindahan. Nag-i-stay ka talaga doon. Meron nakalagay doon, sabi na, wakasan. Binabasa mo yun. Hinahanap mo si Suma, kailan matatapos si Suma. Alam niyo yun? Yung pinapanood niyo po na nabasa na po yun doon sa comics. Alam niyo yun? At nandun ka, nagbabasa, tapos mag-cheat. Ang maganda doon, binabasa nyo, kinakausap mo yung katabi nyo, pinag-uusapan nyo yung binabasa. Parang nanonood din ng pelikula. Nanonood kayong pelikula, kayong katabi yung pinag-uusapan nyo, yung pinapanood nyo. Pares nyo naman nakita. Parang basketball. Nanonood kayong basketball, tapos pinag-uusapan nyo yung nakita nyo sa basketball. O kaya marami nagsusuntukan sa basketball. Nanonood lang sila, pares naman silang manonood, tapos chichismisan pa sila doon. Parang ganon. Noon, comics ang nandoon. Pwede ka rin magbasa ng dyaryo kasi wala kang pambili. Alam niyo, binabasa mo yun. Walang mga cellphone kasi noon. Yan lang yung pwede mong pagbasahan. Merong mga time pagka sinabing marketplace, meron pang mga nakikinig sa'yo. But ngayon sa atin, hindi na po ganon. Natututo na tayo ng instant kasi yung madalian. Tama, Pagka gusto mong kumain ng pansit, mabilis lang, 2 minutes lang po yun. 1 minute para kumulo, tapos 2 minutes, luto na po yung pansit. Kung gusto mong masabay ng itlog, pag pinakulo mo yung tubig, sabay mo ng itlog.
Okay? Pag natapos po yung pansit canton mo, pwede na yung itlog. Mahilig na tayong ganun, puro tayo instant. Dati yung kape, isa-isa mong ilalagay, no? Pero yung pinakauna, yung kape nakalagay sa medyas. Yun ang pinakamasarap na kape. Yung kape naka sa medyas, tapos ipapakulo ng lola, tapos pagka bubuhos niya sa'yo, tapos lalagyan mo ng gatas ng kalabaw na binili mo sa kapitbahay na hindi na pinakulo, tapos alam na yun, tapos lalagyan mo siya ng ganun katagal yun para makainom ka ng kape. Ano? Huwag mo lang titignan anong pinaglagyan ng lola mo doon sa kape kasi talagang medyas yung nakalagay. No, yung iba naman stockings na nilabhan. No, hindi naman po yung bagong gamit. Maasim-asim po yung pagkabagong gamit. But kaya pag sinabi natin marketplace, noon they have time to talk. Merong panahon na para sila mag-usap at makakapakinig. Kaya ito po yung mga destination ng mga ebanghilista. Ngayon, pwede pa ba yan? Siguro po, depende sa lugar. Baka meron pang makakarinig sa atin ng salita ng Diyos. But kung hindi naman, look for other places and other ways. Saan pa siya nangaral? Sabi kasi everyday kasi ito, no? Everyday nang ginagawa. Ang sipag nila, no, sa pagmimisyon. Tapos merong mga philosophers na nandun, yung Epicurean, at ganun din yung Stoic. Yung Epicurean is more pleasure type. Yung Stoic naman is mga poker face. Ito po yung nahihirapan pero hindi niya ipapakita sa iyo na siya ay nahihirapan. Okay, yun po yung pinagkaiba nung dalawa. Anong ginagawa? Also converse with him. And some said, "What does this babbler wish to say?" Others said, "He seems to be a preacher of foreign divinities because he was preaching Jesus and the resurrection." Alam na po natin yung topic niya. No? Nakikipag-usap si Apostol Pablo, ang topic, Jesus Christ and His resurrection. Mahalaga ba yun? Mahalaga ba ang resurrection? Yes. Kung wala pong resurrection, hindi na natin kailangan magtipon dito. Sayang ang oras. Kung hindi po bubuhayin maguli ang mga tao, pagdating sa dulo ng mundo, o katapusan ng mundo, wala tayong gagawin dito at nagsasayang lang tayo ng oras. Ganun po kahalaga ang resurrection. Misang pinagtatalunan, Pastor, mahalaga, yes. Kung si Jesus Christ hindi po nag-resurrect, pwede na tayo mag-imbento ng kahit anong religion para lang maapis tayo sa ating mga problema na pipilitin mong paniwalaan yung bagay na hindi totoo. At wala rin tayong hope. Without resurrection, Christianity is nothing. Bakit? Mamamatay ka. Pag namatay ka, patay na, o di ganun lang pala yung buhay. O bakit pa tayo magpapagal dito? O di mag-enjoy na lang tayo para i-please natin ang ating mga sarili. Pero hindi ganun eh. There will be a new heaven and a new earth na kung saan tayo maninirahan ng mas maayos. Tuloy po natin, verse 19. And they took him and brought him to Areopagus, saying, "May we know what this new teaching is that you are presenting?" Areopagus ay lugar po na kung saan ginagamit po ito ng mga hukom ng kanilang lugar o ng pamahalaan. Ginagamit din po ito ng mga religious people. For what purpose? Yung mga sa pamahalaan nila, ginagamit po ito para sa kanilang paghatol sa mga may kasalanan sa kanilang bayan. Ipipresent doon, tapos itong taong ito ay may ganitong kasalanan. Ano sa palagay po ninyo? Tapos nandun po yung mga tao nakikinig. No? Okay, tinitingnan kung ano ang magiging kahihinatnan ng tao. Sa religious thing, ginagamit din po ito para sa debate patungkol sa kanilang religion. Mas malaking audience. Dalawa po yung area nila. Itong lugar na to, tapos meron pa siyang mas mababang lugar, which simply dedicated para sa kanilang religious debate. But this time, pagka dinala ka sa Areopagus, mas malaki po yung audience nito at mas malaking debate ang magkakaroon. Kaya doon po siya dinala.
Isipin niyo po yung pagkilos ng Diyos. Pwede naman siya doon sa mas baba, pero dinala siya doon sa mas mataas for bigger audience at mas malaki ang diskusyon na kanilang gagawin. Kaya pag may ganito po kayong pagkakataon, you grab it. At tinatanong, ano ba itong turo na to? Maganda yun, no, yung pagkakataon. Tapos in verse 21, now all the Athenians, kakaiba, no? And the foreigners who lived there would spend their time in nothing except telling or hearing something new. Kakaiba sila. Mga chismoso mga to. Alam niyo ba ito kung anong ginagawa? Alam niyo, hindi sila magtatrabaho, pakikinggan lang yung bagong bagay na narinig nila. Sa isang banda, advantage po yan. Ugaling matalino para pag-usapan, talakayin ng mga bagay-bagay sa kanilang mga buhay. Pero sila, mga kapatid, natural lang ito. Kung bagong religion yan, bagong turo, pakikinggan talaga ng mga tao. Galing, ano? Ito po yung sinasabi ko, when you have the chance na ganito kahaba yung pagkakataon, ibigay mo na siya. Isa pa, pakikinggan ka talaga. Naintindihan po natin. Kaya po evangelism walang magkakamuka. Hindi pwedeng gamitin yung isang pattern o isang pamamaraan. But if it is effective, then you do it. Iba-iba, no? Yung goalkeepers na pumunta rito ay mathematics yung nakalagay sa damit nila. Pag in-explain yung parts nung kanilang ginawa, they could lead you to the gospel. Baka sabihin natin, Pastor, biblical ba? I think so. The way they presented it, pagtuturo nila, mukha namang maayos, but ginamit lang yun to catch an audience. Noon, sumikat yung isang pastor na walang nakikinig daw sa kanya sa palengke. Ang ginawa niya, pinatayo yung kanyang kasama, tapos pinatingala, tapos may pinaturo sa taas. Mga tao mahilig sa ganun, ano? Tumingala ka, titingala yung iba. No, kahit wala silang makikita doon. Then nung nakatingala na lahat, nangaral na yung pastor. Wala na silang magawa, natarap na sila. Naka-stop lahat sila. Okay, huwag niyong gagawin po dito yun, baka kuhanin kayo ng barangay. Okay, but that's the way they did it. Yung iba, sabi niya, Pastor ako naglilimbon ako. Libot po dito, kasi sa Kapampangan ng libot ay umaalis sa bahay ng matagal na hindi nagpapaalam. No, nagpupunta kung saan-saan. Tagalog po nung gumagala. Ang libot sa Kapampangan. No, dito, yung limbon tawag nila is libot. Sabi niya, Pastor ako, naglilibot ako. Tapos mangangaral ako. Saan? Doon sa church namin. Yung iba gustong gawin. Sabi ko, Pastor, di ko gagawin. Ako, di ko gagawin. Yun ang pang-attract daw niya ng mga audience. Siguro sa'yo effective, sa akin. Hindi ko gagawin. Mapapagkamalan akong Katoliko Sabi niya, para madala ko yung Katoliko sa church nila. Daw nila. Yun po yung kanyang pamamaraan. But anyway, ito may pagkakataon and he'll do it. Pero anong mensahe ni Pablo? May hint na tayo kanina, sabi ng text, ang pinapangaral daw niya is Jesus and the resurrection. Ngayon, meron pong inilagay si Dr. Lucas kung ano yung gusto niyang i-highlight sa kamensahe po ni Apostol Pablo. Sabi sa verse 22, So Paul, standing in the midst of the Areopagus, said, Men of Athens, I perceive that in every way you are very religious. For as I pass along and observe the objects of your worship, I found also an altar with this inscription, to the unknown God. Inaway ba ni Apostol Pablo ang kanilang religion? Inaway ba ni Apostol Pablo ang kanilang belief?
Hindi ano? He go alongside mo na. At humanap siya ng pagkakataon na may papasok niya at papangaral ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ganda ng introduction niya. Hindi natin alam how long it is, pero ito po yung kanyang introduction. Inapis niya muna yung mga tao, baka bugbugin na naman siya dyan. But papasok siya at ipapasok niya ang Kristyanismo as he move along. Sabi niya, religyoso pala kayo. Alam naman niya yun. Pero sabi niya, pero ako nakita ang altar to the unknown God. Siyempre, kung ikaw ay taga dito, sa lugar na to, ano yung sasabihin niya about the unknown God? Kasi pagka merong mga rebulto, merong silang description about that God. Okay? Sa Pilipinas, pagka hindi kilala yung Diyos, ang tawag natin anito. May kahoy, then we call that anito. Yung iba ay buhaya, ang kanilang Diyos. Yung iba naman is eagle. Depende kung ano yung mga bagay na kanilang nakikita. But Paul went through that. Di na sinabi na yung mga Diyos na to ay puro mali. Ang lahat ng ito ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Pwede na sabihin po yun kung pasasalitain pa siya ulit. Ginalit mo na yung mga tao eh. Pero paano niya gagawin? Sana ganito din tayo kagaling, ano? To the unknown God. What therefore you worship as unknown, this I proclaim to you. Galing, ano? Verse 24. The God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, and does not live in temples made by man. Nasa Genesis siya, no? Sino ang pag-uusapan? Ang Diyos na nanglikha ng lahat. Malaking issue pag pinag-uusapan ng ang Diyos. Yes, sino ba yung Diyos? Mga philosophers, mga kasama dito, mga kapatid, at kung susundin natin yung kaisipan sa pagkakasulat ni Dr. Lucas, halos lahat ng tao ng Athens ay nandito. Ano ang meron? Ano ang issue? Sabi na, hindi ko alam bakit sa Pilipinas hindi tinatanggal yung evolution theory na nakalagay at least sa libro ni Saide, pag pinag-uusapan ng world history, kapag ikaw ay nasa 4th year high school, that is grade 10, hindi ko alam kung nandun pa rin ano. But in 1988, nakalagay pa rin siya sa libro ni Dr. Saide na kung saan sinasabi galing ang tao sa evolution, galing tayo sa unggoy. Ayon sa, hindi naman ini-explain ng guro, ito ay theory or assumption ni Charles Darwin. It's simply, pag-uusapan nyo, galing kayo sa unggoy, unless otherwise, ang iyong teacher ay isang Kristiyano na nakakaunawa ng salita ng Diyos. Sabi niya ang Diyos, you are unknown God. Ito yun, God o naglikha ng lahat. Paano natin malalaman na hindi uubra ang evolution theory? Ang evolution theory, ang kanyang paliwanag, ang bagay, ang mga nilalang sa balat ng lupa ay paganda ng paganda. That's evolution. No, pa-develop siya ng pa-develop sa lahat ng kanyang kailangan. At pag ni-request niya yun at hiningi niya, pag inisip niya na kailangan niya ang improvement sa kanyang body, then that will happen next. Evolution theory po yun. Yung itlog, may isip niya magiging sisiw. Kaya magiging sisiw yun. Kailangan maisip ng itlog na magiging sisiw siya. Pag hindi naisip ng itlog na magiging sisiw siya, bugok yun. Ang tanong, paano naisip
nung itlog na magiging sisiw siya. Yung sisiw, kailangan maisip niya na magiging panabong siya para pwede siyang panabong. Hindi, para pwede siyang rooster. Tapos yung sisiw, may isip niya dapat, hindi, itlog pa lang siya, dapat may isip niya na siya ay magiging hen para siya ay magiging inahing. Sabihin na, Pastor, loko-loko ka. Magbasa po kayo ng libro ng mga evolutionist, yun po yung kanilang naisip. O di loko-loko sila. Pero hindi po yan uubra sa thermodynamics ng mechanical engineering. Okay, sa subject po namin ng mechanical engineering na pina-minor sa amin, yun lang naintindihan ko. Meron silang law, ang tawag nila ay second law of thermodynamics. Ito po yung sinasabi ng second law of thermodynamics. Lahat daw ng bagay ay papunta sa zero. Okay? Sa accounting, meron silang depreciation. Pag binili mo yung isang bagay, tapos every month, binabawasan po yun. Ibig sabihin, darating yung panahon na ang halaga ng equipment mo, piso na lang. That's the last amount na pwedeng ilagay. No, paubos ng paubos po yun. Kaya kung sa accounting, hindi pwede ang evolution dahil merong depreciation. Sa engineering, hindi rin uubra ang evolution because everything will go to zero. Ang ibig sabihin po nung everything will go to zero, pababa ng pababa ang quality ng isang bagay na meron sa mundo. Whatever it is. Sa engineering, bagsak ang evolution. Sa accounting, bagsak din. Pa-depreciate ang lahat eh. Tapos yung tao, ang pinakamalasat lang kutis niya nung bata siya. Pag tumanda, kahit ilahin mo ng lahat ng botox, yung balat, kukulubot ka pa din. Kahit na yung pinakamagandang katawan, nakatawan ni Arnold, pag naging yung katawan ni Arnold ngayon, hindi na siya ganun kaganti. Babagsak na din. Din tama ang second law of thermodynamics. Everything will go to zero. Babagsak at babagsak lahat. Does that apply only sa mga bagay sa mundo? No, to the whole universe. Ang evolution, pa-improve. Ang sabi ng engineering, no. Babagsak. Kaya anong sinabi nung congressman sa ikalawang distrito ng Pangasinan, sabi niya, gagawa tayo ng nuclear power plant. Bumoto talaga ako doon dahil pabor ako. Tapos bigla niyang sinabi, pwede pa nating i-repair ang Bataan nuclear plant. Sabi ko, niloloko mo kami. Nagsama pa siya ng engineer na hindi naintindihan ng engineering. I-repair lang daw ang Bataan nuclear power plant. Hindi po pwede. Gibain nila kung gusto nila. 40 years old mahigit na po yung nuclear power plant. Natapos po siya 1984, hindi siya pinaandar ng presidenteng nagpagawa. Alam niyo bakit? Alam niya hindi yun uubra. Dahil kalahati lang ang binayad sa Westinghouse. Anong diferensya? Yung structure po ng building, hindi pwede i-maintain. Everything will go to zero. Nag-degrade na po yung building. Dahil kapag tumagos sa pader yung radiation, sunog tayo. Kaya pag sinabing, God is the creator, hindi, galing tayo sa evolution. O anong gagamitin natin yung basis? Science? Accounting? Para siyang bagsak. Pero kinreate ba tayo ng Diyos? Ganito katalino ang nag-create. Ginawa tayo ng Diyos so very nice design na yung pangyapak mo, hindi siya nakatalikod sa iyo. Unless meron kang deformities. Alam yung paano? What if nakatalikod po yon?
At least yung lalakad kayo ng straight, di nyo na kailangan ng heels. Alam niyo bakit? Kasi ganyan ka maglalakad. Dahil nasa harap po yung pangyapak natin, kaya naka-forward tayo ng konti. Kaya kapag nakatalikod dyan, naka-straight ka lagi, hindi mo na kailangan ng heels kasi pabaligtad ka maglalakad. Kaya lang yung ulo mo ibabaligtad din para makita mo. Unless lalagyan ka ng third eye sa likod. It's so very good. Diba, no? Yung pagkakalikha ng Diyos sa atin. Linagyan ka ng pilik mata, hindi para gumanda. Depende lang, may mahaba, may maikli. Para hindi ka daw masilaw. Sabi nung nagkaroon ng dumaan sa chemotherapy, sabi na, alam mo, Bobot, bakit ako naka-shade? Sabi ko, bakit? Hindi ako makatitig kasi nawala yung aking mga pilik mata. Kaya kailangan ko mag-shades. Nasisilaw kasi ako. Sabi na, yung pala yung purpose ng pilik mata, hindi para gumanda, para makakita ka ng maayos. Hindi po sinasabing hindi kayo magpapaganda. Sinasabi ko lang na yung purpose po noon. Ganun katalino yung naglikha, no? Paano na-decide nung ugat? Nadadali niya yung vitamin sa katawan niya. Kasi hindi po na-research, ano? Paano naisip niya na dalhin niya yung kumain ka ng kalabasa, lilinaw ang mata. Okay. Pero sa tiyang ko linagay yun, di na ako manilagay sa mata eh. Paano nakarating yung vitamin A doon sa mata? Tapos, dadalhin niya sa ihian yung tubig na sumobra doon sa in-extract niya. Tapos pinaghihiwalay po yun, ano. Alam mo, masarap pag-usapan yun, no? Yung paano naisip nung evolution na naisip nung bakit niya ako nilagyan ng dila para ako maging matabil? Paano hindi nagsasalita? Pero ang galing ng dila, no? Dahil sa kanya, nalulunok mo yung pagkain. Pero hindi mo siya lulunukin pag hindi mo nangunguya. Ano? And this is a part of digestive system. Kailangan mo siyang ginunguya para malunok. At binigyan ka ng senses para ma-enjoy mo rin yung kinakain. No, nagbibiroan kami kanina, bakit pag kumakain ka, nakayuko? Pero pag iinom ka ng gamot, nakatingala. Kasi hindi mo ginunguya eh. Diba? O pag iinom ka ba, kasamang saging para bumaba. Pero pag kumakain ka, nakayuko na, nalulunok mo naman. That's the function of the tongue. Diba? Nagtatrabaho siya para sa'yo. Hindi ito pang salita lang. No, sasalita ka lang. Of course, there's so many very nice things sa katawan ng tao. Tapos sasabihin natin, by accident. No, may utak yung gumawa po nito at nag-design sa atin sa lahat ng ito. Marami pa tayong pwedeng talakayin about it, pero ito yung galing ng gumawa. Oh. Yung waste material natin, yung waste ng tao, ini-enjoy ng puno, at yung waste material ng puno, ini-enjoy natin. Hihinga ka ng carbon dioxide, si halaman tuwang-tuwa siya sa yung carbon dioxide, bibigyan ka niya ng oxygen. Di ba ang galing? At pinauna yung oxygen bago tayo. Di ba, no? Nalikha ng Diyos. Inuna niya muna halaman, puno, bago tayo. Bago si Adan. Paano kung walang oxygen linagay si Adan? Ilang oras siya tatagal? Palagay niyo. O, ganun po kagaling niya naglikha. Tapos sabi natin, basta galing-galing ako sa evolution. Pag-isipan mo muna, paano naisip nung kabayo na maging unggoy. Yung unggoy naisip niya maging tao. Pero sunod-sunod yun. Kailangan Homo sapiens, Homo erectus, tapos magiging Nelly muna siya. Pagka siya maging Nelly, doon niya maiisip maging tao na yung paa niya, paa talaga, ay hindi siya pangsabit sa puno.
Kailangan maisip niya po yun. Kaya yung mga aso natin, sana maisip nila na tao na lang sila para di tayo nahihirapan magpakain. Tinatanong natin, di mo alam kung ano yung gusto niyang kainin. Pag ayaw kumain, ano kaya yung gusto nito? Yung tao matatanong mo siya eh. Diba, anong gusto mong kainin? Ganun lang kadali. Pag nilalagnat yung tao, madali lang ang gamot, royal lang. Tsaka Skyflex, sila nga masakit. But isipin naman kapatid, yung paglikha ng Diyos sa mga bagay. Sabi na ang Diyos ito siyang naglikha. At yung Diyos na to ay hindi nabubuhay sa templo. Bakit? Buhay kasi siya. In contrast with ng mga rebulto na meron, ang Diyos ay malilikha, hindi siya nailalagay at naninirahan sa templo. Nagawa ng tao. Ay specific na yan? Ang Diyos hindi naninirahan sa gawa ng tao. Pero titira siya sa templo na siyang gumawa. Titira ang Diyos sa puso ng mga tao na may pananampalataya sa Kanya. Pero sa gawa ng tao, hindi siya titira. Ang sabi po ng aklat po ng hari, unang hari, ang Diyos, sabi ni Solomon, the heaven and the heavens and the highest heaven cannot contain thee. Paano pa yung templo na aking ginawa? Hindi to enough para ilagay ka. Pero sana kapag nanalangin sila dito sa templo, ikaw ay tutugon. But yung punto is, ganun kalaki yung Diyos, the heaven and the highest heaven, hindi makontain ng Diyos. Yung unang heaven is pinag-usapan po natin yung ating atmosphere. Tapos ang Diyos hindi siya maiko-contain ng highest heavens kasama yung buong universe. Paano pa yung templo na kanyang ginawa? Kaya sinasabi ni Apostol Pablo sa kanila, hindi ka kasya ang Diyos dyan at hindi siya rin pinaglilingkuran made by man, the hands of man. Nung minsan araw ni Jesus Nazareno, siguro wala kayo mapanood sa balita, yun lang isang oras yung balita, yun lang po yun. Sinisingit lang nila minsan. Nabago na ngayon yung Sampaguita girl na, tsaka yung security guard ng mall. Pero nung sumunod na araw, Santo Niño naman yung palabas, balita. Nung isa ay si Nazareno, tapos si Santo Niño. Binubuhat. Huwag kayo, may ganyan po yung born again. Binubuhat nila yung corona, parehas sa paano binubuhat po yun ng mga rebulto. Okay, November 30, ginagawa lagi yun. That's Jesus Reigns celebration. Yung corona ang pinapasan. Parang, pag pinanood niyo po, yung isa rebulto, yung isa corona, parehas din po yung art ng pagbuhat. Hindi ko maintindihan, ba't gano'n nila ginagawa yung Jesus Reigns celebration? Sa ibang lugar, hindi na po ginagawa yung kasi kinomentan na sila. Sabi nung isang pare, wala pala natin pinagkaiba. Sa amin yung rebulto, sa inyo yung corona. Parehas lang, sabi. Hindi po pinaglilingkuran. Nung bata po kami, tinulungan kaming bahay na nasusunog, yung pamilya nasusunog yung bahay. Sakto dumadaan kami, tapos yung matanda, sa halip na magbuhat siya ng mga gamit, hindi naman namin kinomentan. Kami po yung naglabas ng lahat ng gamit po nila. Nung may labas na namin, dumating yung bumbero. Tumatakbo siya, paloob, palabas. Siyempre, natataranta yung may-ari. Sabi niya, masusunog ang aking Diyos. Masusunog ang aking Diyos. Sabi namin, nanay, dito na lang po kayo sa labas. Ilalabas po namin lahat ng gamit niya sa bahay. Ayun po yung definition niya. Ang Diyos hindi siya ganun eh. Masusunog ba ang Diyos? He created fire. Siya nga gumawa sa araw eh. Na hanggang ngayon, nandiyan pa rin, di pa natatapos.
Tapos yung tao, kala mo na kailangan ng Diyos yung pagkain. Kaya naglalagay ng pagkain doon sa harap niya pagka piyesta o ibang araw. Nakakita na kayo na merong rebulto tapos may platitong maliit o platito doon sa harap. Kinain niya. Nabawasan maliban sa ninakaw ng daga at saka ng ipis. Nabawasan ba siya? Kahit ganun, pilit pa rin ginagawa ng tao. Taon-taon, maglalagay pa din. Oh, piyesta ni Sebastian, maglagay tayo dito. Ulit-ulit pa din yun. Pero kailangan mo siyang alisin kasi mapapanis. Kaya kung ilalagay mo ilang araw na yung minudo doon, mapapanis talaga yun. Pero yun lang ang nilalagay. Hindi naman naglalagay ng hipon tsaka sugpo. Mahal yun eh. Pero yung kapirasong menudo, konti lang. Kasi konti lang yung kakain. Ganito lang siya. Depende kung anong size na meron kayo. But, ang sinasabi ni Paul, hindi ganun eh. Hindi pinaglilingkuran ng Diyos sa ganong mga bagay. Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay sa lahat ng bagay na meron sa balat ng lupa. Tapos sabi doon sa verse 26, and He made from one man every nation of every kind to live on all the face of the earth, having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling place, that they should seek God and perhaps feel their way toward Him and find Him. Anong punto niya? Ginawa ng Diyos yung isang tao at mula doon sa isang tao nanggaling ng lahat, and that's Satan. Ito maganda. Inilagay tayo ng Diyos sa ating kani-kanyang boundaries para mamuhay tayo at hanapin ang Diyos. May mga boundaries po tayo o meron tayong mga boundaries. Ang pinagkaiba nito, mabubuhay ka sa isang lugar at nagko-cope ang tao kung anong community na meron siya. Ang mga Eskimo ay nabubuhay doon sa lugar na may yelo. Tinanong minsan yung Eskimo kung pwede siyang tumira sa Africa. Sabi niya, hindi ako mabubuhay sa Africa, matutunaw ako doon. Tayo naman ay, gusto ba? Minsan masarap kung uulan ng yelo, sana mag-snow sa Pilipinas. Hanggang ilang araw tayo pag nag-snow sa Pilipinas? Hindi uubra yung hudi-hudi natin. Lalo na yung bahay natin, hindi uubra. Bakit? Mga bahay natin, may daanan ng daga, yung ganyan, corrugated. Tapos, pag wala kang kisame, wala pang takip yun. Problema mo yung kisame, yung hardiplex mo, depende. Kung nagtipid ka, is 316. Kapag ginawa mo yung tama, that is 1/4. Hindi pa papasok yung lamig. Papasok po yung mga disenyo na bintana natin, ganun. Hindi tayo tatagal. Babagsak lahat ng mga bubong natin kung hindi tama yung pagkakagawa. But God nilagay tayo ng Diyos para hanapin natin ang Diyos. Sabi nga ni Pablo sa Romans chapter 1, na ang Diyos ay nilikha ang lahat ng bagay para sabihin natin na meron Diyos. Pero ginawa ng tao ang ibang bagay. Sa halip na hanapin ng tao ang Diyos, iba yung kanyang hinahanap. And then, ito yung magandang gagawin ni Apostol Pablo. Verse 28, for in Him we live and move and have our being, dahil sa Kanya tayo ay nabubuhay. And even some of your own poets have said, for we are indeed His offspring. Ang kapatid, quotation yan sa pinaniniwalaan o sa isang poeta ng mga Athenians. Galing tayo sa Kanya. Kung galing tayo sa Kanya, ito yung explanation. Being then God's offspring, we ought not to think that the divine being is like gold or silver or stone, an image formed by the art and imagination of man.
o babalik na siya sa religion nila. Kung ang Diyos, kung galing tayo sa Diyos, dito kamukha ng ginto. Ang malupit yung kahoy. Ano? Alam yung kahoy? Ayon sa Old Testament, kukuha yung manglililok ng kahoy, tapos isi-shape niya ng tao o ng ibon, depende kung ano yung Diyos. Meron na rin nakakatawa ngayon, mayroong mga grupo na dinadala nila eagle. Nakakita na kayo na gano'n? Naglilibot sila, okay, naglilimbon, ang dala naman nila yung eagle. Sabi ng pastor sa Pastor Babot, ikaw anong view mo doon? Hindi ko alam kung religion yun, activity o hindi. Sabi ko, bawat-bawat nila yung eagle. Kung yun ay Indian, paganism yun. Pero yun kung sa Pilipinas, idolism po yun. Meron kasing group of eagles. Yun po yung mga siga-siga ngayon sa Pilipinas. Pagka may nakaharang, tatanggalin po yun kasi dadayan yung sasakyan na merong eagle. Okay? Kasi si Panelo ang kanilang boss. Si Secretary Panelo. Kaya pag dumano mga yun, may konting permit. Pero naglakad sila sa Baguio, meron silang dalang eagle. Okay, di ko alam kung religion po yun o paganism. Hindi ganon ang Diyos. Hindi siya made of silver. Yung iba, gagawa sila ng Diyos. Yung iba, natatanggal doon sa kahoy, sinusunog at panggatong. Yung iba, pinapahalik. Halikan, tapos. Depende kung anong sakit mo meron. Ipapahid mo yung punting panyo. Kailangan puti po yun. At good morning dapat. Pastor, exage ka? Hindi po. Isang realidad po yun. Yung matitira ay aayusin niya at lalagyan niya ng varnish. Tapos, luluhuran niya. Yung tinanggal doon, ipinanggagatong para sa kanilang kanin. Kapag dumaan din kayo doon sa gumagawa ng yung iba hiron o tagak na meron tayo, yung puti. Tapos meron siyang katabing leon, pagkatapos meron siyang ribulto dandon. Yung ginamitan niya ng Northern Cement na tagak, tsaka yung ginamitan niyang Northern Cement doon sa malaking semento, na parehong kinuha yung buhangin doon sa ilog, tapos inayos lang, tapos yung ribulto na mukhang tao, sinamba, pagkatapos yung tagak nandun sa garden, bahala na siya doon. Nakakatawa siya, di ba? Pero realidad po na ginagawa. Tapos yung iba ay, alam niyo, nakalagay sa paglagay sa veranda, yung iba lalagyan ng halaman, etc., etc. Can you imagine how it works? Hindi tayo galing doon sa, yung iba galing sa chalk, yung iba ay galing sa semento. Paano ako ipapanganak noon? Paano ako gagawin ng semento na yon? Samantalang ako yung gumawa doon. Kung yung pag-uusapan natin noon, nag-create sa kanya, ako yung nag-create dyan, paano na ako ginawa? Ang punto lang nito, hindi ako ginawa niyan, merong gumawa sa akin na hindi ganito na estatwa. Ayan po yung gustong iparating ni Apostol Pablo. Kaya sabi niya, the times of ignorance God overlooked, but now He commands all people everywhere to repent. Bakit? May kasalanan ba lahat? Yes. Because He fixed a day on which He will judge the world in righteousness by a man whom He has appointed, and of this He has given assurance to all by raising Him from the dead. Anong ginawa ng tao? Bakit kailangan silang magsisi? Sa halip na ang Diyos ang sasambahin ng tao, gumawa ang Diyos ng sarili niyang paniniwalaan. Kahit rebulto po yan at iba pang mga bagay. Ang ibang philosophers sa Athens hindi naniniwala sa Diyos, and that's sin. But time will come, mahatulan po tayo lahat ng Diyos. Ano man po yung ating ginawa.
Nakikita ng iba at hindi. Kung alalahanin niyo ang kasalanan ni David kay Bathsheba at kay Uriah, walang nakakaalam doon, siya lang. Saka si Prophet Nathan. Pero nagbayad si David ng mahal. Yung pagkamatay ni Uriah, naiintindihan ni Joab sa ginawa ni David. Kaya yung nagsugo siya, sabihin mo, maraming namatay sa sundalo at specify mo to, namatay si Uriah. Mukhang alam po ni Joab ang bagay na yun. Sa kanilang diskusyon, anong reaksyon ng mga tao? In verse 32, now when they heard of the resurrection of the dead, some mock. Oh, di totoo yan. Pag namatay ang tao, rest in peace. But others said, we will hear you again about this. May opportunity siya ulit. So Paul went out from their midst, but some men joined him and believed, among whom were Dionysius, the Areopagite, and a woman named Damaris, and others with them. Specific po yung mga pangalan? Baka sa future babanggitin po sila. Kaya mga kapatid, iba-iba ang paraan ng pag-iebanghelyo. Si Pablo, inintindi niya muna anong kalagayan ng mga taga-Athens. Eventually, papangaral niya ang Panginoong Jesucristo at itutuwid. There is no exact way kung Pastor, pag nangaral tayo mula Genesis, o kung 1 taon ka po doon sa bahay at bibigyan ka 2 hours every day, siguro po pwede. Pero pag evangelism, karamihan walang ganon. Just short while, then yung maikling pagkakataon, gamitin na po natin. Tayong lahat ay may nagawang kasalanan sa Diyos sa alinmang pamamaraan. Kapag hindi natin pinarangalan ng Diyos sa Kanyang pagka-Diyos, and that is sin. We need to repent. At sa lahat ng kasalanan po natin, may judgment. Ahatulan tayo ng Diyos. Tapos, merong buhay maguli at hindi tayo mananatili sa mundong ito. There will be a new heaven and a new earth. Manalangin po tayo. Dakila ka, o aming Diyos, at ang aming Panginoong Jesucristo ay ibinigay po ninyo para magkaroon po ng resurrection ang mga tao. Nawa ang bawat sa po sa amin ay makitang bagay na to. At makita namin ang aming mga kasalanan na dapat po namin talikdan at pagsisihan. Tulungan kami, o aming Diyos, sana makatulad namin sila na meron pong pagnanasa na pag-usapan sa liksikin ng inyong mga salita para lalo naming makilala ang aming Diyos. Makilala namin kayo at makita at maunawaan ang aming Panginoong Jesucristo sa binibigay niya pong kaligtasan. At sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen.